Wala nang bawian. Yan ang nilinaw ng Labor and Employment Department sa mga employer na nauna nang nagpatupad ng taas sahod sa kanilang mga manggagawa. Kasunod yan ng inilabas na temporary restraining order ng korte para suspendihin ang wage hike. Nakatutok si Victor Liantino. Hindi maitagong pagkadismaya ang pasaring ng ilang manggagawa matapos masuspindi ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Siyempre po dismayado kasi ina-expect naming lahat po yun na bilang private po na manggagawa ay sobrang excited sana po namin na matanggap yun dahil malaking tulong po yun. Oo, dismayado kasi yun nga, mahihirapan itong mga ordinaryong minimum wage earner. Nakakadismaya po kasi sa halagang 85 pesos na dagdag sahod, kumbaga konting tulong, konting halaga lang naman na po yun tapos kinancel pa nila. Ito ay matapos maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court na humarang sa pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27. Sa ilalim ng desisyon ng korte, binigyang diin na may sapat na batayan ang mga petitioner upang maglabas ng TRO. Ayon sa korte, maaring magdulot ng malubha at hindi na maibabalik na pinsala sa mga kumpanya ang agarang pagpapatupad ng aumento. Ang dole, hindi rin maitago ang pagkadismaya. Meron ng vested right yung manggagawa nun. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon Oo nga. Payday ngayon. So, hindi na dapat isauli yun. Subalit paano naman ang mga manggagawa na nakatanggap na ng unang tranche ng 60 pesos mula sa kanilang mga employer? Medyo nalungkot din tayo dahil para sa kapakanan niya ng manggagawang Pilipino. Subalit tatalima po tayo sa desisyon ng husgado. Pati ilang kongresista, pinuna ang nangyari. Isang malaking insulto po ito sa mga manggagawa na barya-barya na nga lang yung binibigay, ipagkakait pa, ibabawi pa. Nanawagan sa Secretary Francis Tolentino sa mga empleyado at employer na maging kalmado habang hinihintay ang desisyon ng husgado. Sa August 3 naman nakatakdang isagawa ang pagdinig sa petisyon para sa writ of preliminary injunction na inihain ng mga petitioner. Victor Liantino, IBC News.